Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para may inaabangan ka hindi puro si Crush. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat. Ike, pangalan ng ating bida na nagsilbi sa Demon Lord's Army, at apo ng kilalang master magician na si Romberg. Binisak nga lang nitong pinatumba ang depensa ng isang kastilyo, na lubos kinahapi-hapi ng alagad nitong baboy. Wala nang ang nagawa ang puwersa ng kastilyong ito laban sa pangmalakasang opensa ng mga demons, sa pamumuno ng ating bida na siyang rekta pinuntahan na ang pinuno ng nasabing kastilyo, at nagpakilalang si Ike, Commander of the Demon Lord's Army's 7th Corps Undying Brigade. May tatlo kang option manong, una, sumuko at ibigay sa amin ang teritoryo nyo, pangalawa, mamatay sa sarili mong kamay ng may dignidad, pangatlo, tumakas habang ako ay nagmumuni-muni dyan sa may bintana. Ika na nga nitong bida natin sa lalaki. Aba-aba isang demon na nagpapakita ng awa, banat naman ng lalaki sabay sabi na wala nga raw siyang pinipili sa mga ito, sabay atake sa ating bida ngunit binisak lamang ni Ike gamit ang kanyang kapangyarihan. Gulat naman si Boy Baboy at inutusan siya ni Ike na gamutin ang lalaki pati na rin lahat ng sumuko sa kanila. Habang sa malayo ay pinapanood naman siya ng isang hot mama witch na manghang-mangha sa ating bida at inabot lang daw ng isang linggo ang pagsakop nito sa Arsnam. Pagkatapos mag-cast ng barrier magic para walang makakita sa kanya ay napamuni-muni na nga itong bida natin at di niya raw maiwasan na hindi magilty sa mga nagawa nila sa tao, sabay face reveal at pinakitang tao itong si Ike. Dito nagkwento na nga ito tungkol sa kanyang teacher, na nagngangalang si Romberg, isang pangmalakasang mage na may pambihirang kaalaman sa sinaunang sibilisasyon. Inampun nga raw siya nito at pinalaki kahit tao siya at dito itinuro sa kanya lahat ng nalalaman nito at magic. At sa mga huling sandali raw nito ay sinabihan siya na huwag ipagsasabi sa iba ang tungkol sa Lost Civilization, at kailanman ay huwag na huwag niya raw tanggalin ang kanyang maskara, dahil kung sakaling mabisto ang kanyang katauhan, ay siguradong GG siya sa Demon Lord. Sa gitna ng pagmumuni-muni ni Ike ay bigla na lang itong nagulat nang makita ang isang maid na nagtatago sa ilalim ng lamesa, na todo-todo ang pagmamakaawa sa kanya at pagkataranta hanggang sa nagkadiuntog-untog na ang ulo sa lamesa. Nabahala naman si Ike at sa tanan daw ng 20 years niya ng pagtatago ng kanyang katauhan ay mabibisto lamang sa ganitong paraan. Walang ano-ano'y lumabas na nga muna ito at tinawag ni Boy Baboy, dahil nagrereklamo daw ang ibang leader at dapat patayin at sunugin na raw nila ang lugar na iyon nang wala ng tao pa na matira. Huwag nga raw mag-alala itong baboy dahil iba na ang kanilang Demon Lord, na hindi raw tulad ng dati na puro patayan lang. Tsaka sino pa raw ang magbabayad ng mga buwis kung papatayin nila ang mga tao, lalo na ang magpapalakad sa lugar since isa raw itong trading town, paliwanag na nga nito sa baboy niyang alalay. Sa bagay may point ka Lodi. Ika na nga ng bida-bidang baboy hanggang sa makasalubong na nga nila ang ilan sa mga tao at tinanong si Ike kung magkano raw ang babayaran nilang buwis sa Demon Lord's Army. Dati Perrin, ika naman ni Ike na tila nagbigay ngiti sa mga tao, ngunit sino man daw na sumuwi sa kanila ay paparusahan, di pa man tapos sa pag-explain si Ike ay bigla na lamang itong nawala ng tila bula, at napunta sa isang madilim na lugar. Walang ano-ano'y isang golem na nga ang umatake sa kanya. Todo reklamo na nga ito na nag-promise daw itong commander niya na hindi siya basta-basta na lang isi-summon ng ganito, sabay pakita kay ate Chicks na witch sa tabi. Ba naman yan ang KJ mo na kamo Ike, dati supot ka lang tas nagtatago sa likod ni Master Magician Romberg, pero ngayon lakas mo na abat binisak mo lang golem ko. Dito pinakilala na nga ang witch na si Sephiro, ang commander nila, at direct superior niya at natatanging demon na may alam ng kanyang sekreto. Rekta tanong na nga ang ating bida kung ano ang kailangan sa kanya ng commander, ayon naman sa lablab ko kay Ate Witch ay nais nga raw siyang makita ng personal ng mismong Demon Lord nila, na lubos kinagulat na nga ni Ike dahil bibihira ito maging sa mga pinakapangmalakasang demons. Mukhang napabilib niya nga raw ang Demon Lord sa pagsakop niya sa Arsnam sa loob lamang ng isang linggo. O siya, tama ng salita, hawakan mo na balikat ko ng may hatid na kita. Ika na nga ni Sephiro sabay na dismaya at akala pa naman daw niya sa melon niya ito hahawak napaka-KJ daw na binata. Samantala, nagising na nga isa ate maid na nakakulong sa barrier magic na ginawa ni Ike, at dito nakita ang isang sulat na nagsasabing kumain nga raw ito at pumirmi lamang. Nang matikman nga ito ng maid ay walang patumpik-tumpik na binanata na nito ang isang plato ng puto. Balik kila Ike kung saan narating na nga nila ang kastilyo ng Demon Lord.
Ngunit kinabahala ang bantay na demons at baka raw ay patanggal ang maskara at robe niya. Huwag nga raw mag-alala si Ike at si Zafiro na raw ang bahala sa kanya, at dito binalot siya ng pambihirang aura na lubos nagpamangha sa bantay. Iba din daw talaga ang apo ni Rumberg, ika na nga lang ng bantay, at tanyag nga raw ito sa lahat ng demons. Ano na maiinip na ang Demon Lord, singit na nga ni Zafiro kaya kalaunan ay sinamahan na sila ng bantay sa loob ng kastilyo. Nang marating nila ang pinto ng silid ng Demon Lord ay pinahintay muna ni Zafiro itong si Ike at titimbrihan na raw muna niya ang Demon Lord na nandirito na ang ating bida. Naiwan na nga si Ike na nagmumuni-muni na naman, tungkol sa Demon Lord na nagngangalan nga raw na Dairikuten, ang leader ng mga demons at pinakamalakas sa lahat, at usap-usapang walang puso at malupit na demon. Walang pinapatawad sa pagpatay, mapakaibigan man daw o kalaban. Ngunit kilala raw na kung may potential ka ay gagamitin ito sa tama, kahit mahina ka o ano paman, at tumitingin ito sa abilidad mo hindi sa kung ano o sino ka. Iba nga raw ito sa lahat ng mga naging Demon Lord dahil napagbuklod nito lahat ng demons, at ngayon nga raw, siya mismo ay makikilala ito. Walang ano-ano ipinapasok na nga siya ni Zafiro, at dito lubos na gulat nang makita ang Demon Lord, at di makapaniwala na isa itong babae. Balita ko napabagsak mo raw ang Fortress City ng Arsnam ng kulang-kulang 1 linggo lamang, paghanga na nga ng Demon Lord sa kanya. Oo naman itong si Ike at sinunod lamang daw niya ang utos sa kanya ng kanilang commander na si Zafiro, at ito raw dapat ang tumanggap ng lahat ng papuri. Aba, napaka-humble mo naman parang tao, banat na nga sa kanya ng Demon Lord. Sa isip-isip ay natarante na nga si Ike, kaya sumingit na itong si Zafiro at sinabing apo nga raw ni Rumberg itong bida natin, ang tinaguri ang Guardian of Hell sa mundo ng demons, di na nga nagulat ang Demon Lord at kaya raw pala may pagpapakumbaba itong si Ike tulad ng lolo nito, nakilala sa pagiging dakila nito at hindi pagpatay. Gulong-gulo na nga ang isip ni Ike sa kinakaharap na sitwasyon, at dapat daw pala kahit papaano ay pumapatay siya nang hindi pagdudahan na demon siya. Ngunit di nga raw niya magawa since tao nga raw siya, shit buisit pansit, ito na nga ba sinasabi ko, sabay nagpaalam sa Demon Lord kung pwede raw ba siya magsalita. Pinagbigyan naman ito ni Dairikuten, sabay palusot na kung makakaramdam daw ng takot ang mga tao ay magsasanhi lamang ito sa pagsuway ng mga ito, na proven na raw sa history. At kung ikukumpara raw ang mga nagagawa ng bayan na pinapatay ang leader kumpara sa hinahayaang lamang na buhay ay malayong malayo, at napatunayang mas kapakipakinabang ang hindi pagpatay lalo na para sa army ng demons. Sa isip-isip naman ni Ike ay sa kaunting oras daw nakaharap niya itong Demon Lord ay halata niya raw na may alam din ito sa lumang sibilisasyon, parehas ng kanyang lolo, na siyang ginamit nito para mabago ang Demon Army. Aba-aba mukhang iba ka talaga sa iba, pero next time gusto ko na makita ang mukha sa likod ng maskarang yan, banat na nga sa kanya ng Demon Lord sabay nagpaalam na, at aasahan niya raw ang mas marami pang resulta mula sa ating bida. Hype na yan akala ko katapusan ko na. Ika na nga lang ng todo na stress nating bida at nakahinga na, na tinawanan nga lang ng kanyang commander at nakakaramdam din daw pala ng nervyos itong binata. Nabahala na nga si Ike dahil paano raw nalaman ng Demon Lord na nakamaskara siya. Sus pasalamat ka nga di niya nalaman, at talagang magpasalamat ka dahil may reward sa'yo ang Demon Lord, ika na nga ni Zafiro. Abat saistang syeste na nga si Ate Maid na nadatnan ng ating bida na natutulog sa isang upuan, na lubos na tarante na naman ng magising at makita si Ike, at gagawin niya raw ang lahat huwag lang siyang patayin ng ating bida. Ang OA mo na miss, tsaka sino ba nagsabi kasi napapatayin kita, yan kakatiktok mong hype ka, anyway ano nga pala pangalan mo? Agad sumagot naman ang dalaga na 13 daw ang pangalan nito, at bilang daw ang tawag sa kanilang mga slave, ngunit pwede naman daw siyang tawagin na sa tinitong ating bida. Lubos na taranta na naman nga si Ate Maid mo nang sabihin ni Ike na di niya raw pwedeng hayaan lang itong dalaga na nalalaman ang kanyang natatanging sekreto, kaya walang naging choice kundi gawin na lamang na personal maid ang dalaga, na lubos kinatuwa na nga ni Ate 13. Samantala, di na nga makapaniwala itong si Ike at ang ibinigay na reward sa kanya ng Demon Lord ay ang pamahalaan ng bayan ng Ivelias, na parteng timog lamang ng Arsnam at kanilang magiging frontline simula ngayon, at dapat makarimit siya ng dobleng tax mula sa maliit na bayang ito, na lubos kinabahala na nga ni Ike at nasa gitna sila ng digmaan para magtaas pa ng tax sa mga ito. E di gawin nating triple kung gusto nga raw niya na kinatamimi na lamang nito. Agad umaksyon na nga si Ike ukol sa mga sirang pader ng bayan na ito at baka anumang oras ay umatake raw ang mga tao,
At nang sabihin ni Boy Baboy na aabutin ito ng 6 na buwan ay ikinabahala na nga ito ng ating bida at masyado raw matagal. Gawin natin sa loob ng 1 buwan, utos na nga nito kay Boy Baboy na nabahala rin at imposible nga raw ito. Dito na nga iniutos ni Ike na bukod sa mga tao ay gamitin din nila ang puwersa ng kanilang hukbo nang mas mapabilis ang kanilang layon, na nagsasalitan 24 oras with matching bayad pa ng ganahan daw ang mga ito. Lubos kinabilib na nga ito ni Boy Baboy at pambihira raw sa lahat itong si Ike at isang genius. At di malayong maging susunod na Demon Lord at di raw siya nagkamali ng leader na pinagsisilbihan. Palambing na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.